Reka, nandiyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Nabasa mo na ba yung nakalagay sa dyaryo? Istorbo ka talaga. Nag-aaral ng tao eh. Saka bawal ka dito. Hindi mo naman klase to, di ba? Eh hindi ka rin naman kasali sa klaseng ito, no? Eto, tignan mo. Sige na nga. Alin ba dito? Eto, nakita ko na. Sisimulan na ang grand entry sa karera ng mga kabayo. Hindi yan. Tignan mo nga mabuti. Nandiyan na pala kayong lahat. Nabasa niyo na ba itong dyaryo? Ang huling laban nila Eugene at Taguro ipapalabas sa TV mamayang gabi. Tumigil ka nga. Yan ang sinasabi ko. Nasa dyaryo na ang nangyari sa ating kahapon? Talagang madyadyaryo yun. Nasira ba naman ang buong bahay ng salamin eh. Huwag ka nga mayabang. Kasalanan mo nga kaya nangyari yun eh. Pero nagtataka ako. Dahil ang sabi dyan eh, aksidente lang daw ang lahat. Pero mas mabuti na rin yun siguro. Baka mamaya masabit pa tayo pag nagtanong ang mga pulis. Pero nakakapagtaka talaga. Nag-aalala lang ako dahil baka may kinalaman niya sa sinasabi ni Emma na darating na raw ang mga kalaban natin. Huwag kang mag-alala, prinsesa. Nandito naman ako para magtanggol sa'yo eh. Yan ay kung totoo ang sinasabi ng babaeng yun. Ay, papasok na ako. Babalik na ako sa klase ko. Dahil alam niyo naman na ayoko nagpapabaya sa pag-aaral eh. Sige prinsesa, magkita na lang tayo mamaya. Hindi ko alam na mahilig pala mag-aral si Reka. Mabuti naman kung ganun. Ang daldi mo namang mabola, Ana. Si Mrs. Carlos ay kasalukuyang nag-leave dahil malapit na siyang manganak. At ako naman si Ernesto Suko na hindi susuko para maturuan kayo ng kasaysayan natin. Bravo! Ang galing! Ngayon pa lang ata ako gaganahang mag-aral. Ibig sabihin, interesado ka talaga? Oo naman. Lalo na nung nagkwento kayo tungkol sa ninja nung isang araw, sir. Mahilig ka pala talaga sa kwento, ninja, ha? Good morning, Mr. Suko. Oh, siya ba ang girlfriend mo, Reka? Nangako ako, ipagtatanggol ko siya. Nakakatawa ka talagang bata ka. Ang sabi mo sa akin kanina meron kang gusto itanong sa akin. Ano ba yon? Kasi sir, sige na. Tungkol saan, ha? Tungkol sa mga Hokage ninja. Hokage? Paano mo nalaman ang pangalang yan? Hindi natin pwede pag-usapan ng tungkol sa Hokage dito. Pumunta ka na lang sa bahay ko mamaya. Doon ko sa iyo sasabihin ang lahat. Reka, hindi ba diya itong gagawin natin? First time ko kasing maimbitahan ng isang teacher sa bahay eh. Huwag ka nang mahiya. Hindi ka naman imbitado eh. Nagpumilit ka lang sumama sa amin, hindi ba? Mas marami, mas masaya. Pasensya ka na. Nakakaistorbo ba kami? Hindi prinsesa. Basta ikaw palaging welcome. Siguro nag-iisa lang si sir sa buhay kaya kung ipagluluto nyo siya ng tanghalian, pustahan tayo, matutuwa yun. Ano sa palagay mo, Reka? Lahat ng nandyan ay tungkol sa mga ninja. Ang galing! Parang may minahan na ako ng ginto. Nagulat talaga kami, sir. Ang laki pala ng bahay nyo tapos ang ganda pa ng asawa nyo. Akala nyo siguro matandang binata ko, no? Opisyal na pinarangalan ng Pangulo kahapon si Leon Augustus Mori dahil sa kanyang kontribusyon sa awang-gawa. Ang kailan lamang ay nagparalisyon ng mga bagay ang punan sa buong bansa. Ayon kay Leon Mori, nais ng mga tulong sa lipunan, lalo na sa mga kakustalan natin mga kababayan. Hindi ko alam na mapagkawang-gawa ka rin pala. Tigilan mo na, Kukuray. Kung nais mong magtagumpay at mapasayo ang buong mundo nang hindi gumagamit ng karahasan, kakailanganin mo ang iba't ibang muka. Tatanghalin ka pang isang bayani kapag nakuha mo ang kanilang tiwala at pagmamahal. Subalit, may hangganan ng lahat ng ito. Lumilipas ang lahat ng bayani at nagiging abo. Ano mang dami ng iyong kayamanan at ano mang lakas ng iyong kapangyarihan, mawawala dahil ikaw ay mababawian ng buhay. Kuray, inaasahan ko ang iyong tagumpay. Maasahan mo ako.
Nakahanda ng lahat para sa pagdating ng babaeng may kapangyarihang magpagaling. Malalaman din natin ang kanyang lihim. Ano bang gusto mong malaman tungkol sa mga Hokage ninja? Marami na akong nabasang libro pero wala tungkol sa Hokage ninja. Ang pangalang Hokage ninja ay hindi kailanman natala sa aklat ng kasaysayan. Sila ang mahiwagang ninja. Mga ninja sa samahan ng mga ninja. Ninja? Sa mga samahan ng ninja? Sinasanay ng isang ninja ang kanyang sarili hanggang sa maging biyasa sa lahat ng uri ng pakikitigma. Tinatakbo nila ang 2 bundok sa loob ng gusali. Tinatalon ang higit pa sa mataas sa isang gusali. Nakakapaglakad sa tubig. Pero ang Hokage ay kakaiba sa kanila. Bakit ibang nararamdaman ko? Parang pamilyar sa akin ang simbolong yan. Ang pisikal na kakayahan ng Hokage ay pangkaraniwan lamang sa mga ninja. Subalit, bukod tangi ang kanilang talino. Ang sabi, ginamit nila ang kanilang katalinuhan upang makalikha ng mga sandatang mahiwaga na sukob ang kapangyarihan ng kalikasan. Hindi ka panipaniwala. Maski sa modernong panahon ngayon, hindi tayo makakagawa ng ganong uri ng sandata. Lubhang mahiwaga ang mga Hokage ninja. Ayon sa mga kasulatang ito, may kapangyarihan din ito na maglakbay sa iba't ibang panahon, kontrolin ang kapangyarihan ng apoy. Kung ganun, totoo palang lahat ng sinasabi sa amin ni Emma. Sino yan? Ay nako, bata lang pala. Natakot ka ba? Ano ka ba? Ang bastos mo naman. Kinakausap ka namin. Hindi ka ba nang sumagot? Tapos papasok ka pa? Sorry pwede bang pumasok? Oh, masaya ka na. Aba talagang iniinis mo ko Pwede ba? Sabihin mo nga kung bakit ka nandito. Nandito ako para kay Ana Yanagi. Dahil dudukutin ko siya. Alam mo ba kung ano sinasabi mo, bata? Sa pilitan ko siyang kukunin kahit ano pang mangyari. At kahit ano pang paraan. Hawak niya ang Kogon Anki, ang isa pang mahiwagang sandata ng Hokage. Huwag kang mag-alala. Hinimatay lang naman yan. Ang swerte ko talaga. May madadala pa akong isang tao. Matutuwa sa akin si Kurei. Sandali lang, boy. Pero hindi ako papayag. Huwag mo akong tatawagin, boy. Ako si Lorcan Kogan Hindi na rin ako bata dahil nasa 3rd year high school na ako. Ngayon alam mo na kung hindi ka uubra sa akin. Ang mabuti pa, ibigay mo na si Ana Yanagi. Pinagbigyan lang kita dahil mas bata ka. Huwag kang pasisiguro. Kailanman hindi mo makukuha ang aking prinsesa. Anong nangyayari? Hindi ako makagalaw. Kung gusto mo talaga malaman, itanong mo yan sa lalaki nasa likod mo. Katas lamang yan ang aking makamandag na halaman. Baliwala yan, hindi ka mamamatay. Walang kasiyahan sa aking dinudulot ang pagpatay sa mga lalaki. Pero ibang usapan na kapag babae naman. Oh, parating na sila. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, Ana. Walang anuman, Mrs. Suko. Naloko na. Ang prinsesa. Anong nangyari? Mrs. Suko? Wag! Sige, sumigaw ka pa. Nasisiyahan ako kapag nakakarinig ako ng sigaw ng isang babae.
Tigilan mo yan. Hindi tayo pumunta rito para pumatay, kundi para kunin lamang si Ana. Dapat mong tandaan yan. Sabihin mo nga, sino nang bigay sa'yo ng pahintulot para utusan ako? Yan ang utos sa atin ni Kuray. At kapag hindi ka pa tumigil, ay makakarating sa kanya ang mga ginagawa mo. Teka, ano nangyayari dito? Teka, sino ka ba? Isang halimaw? Halimaw? Ang sakit mo naman magsalita. Hayaan mo magpakilala ako. Ako si Gideon Mokure. Gamit ko ang mahiwagang kodama. Ang aking mahiwagang sandata ay nakapalob na sa aking katawan. Kaya ako nakapagpapalabas ng halaman gamit ang aking isipan. Sumusunod sa bawat naisin ko ang isang mabisang sandata para sa mga katulad mo. Ang galing naman niya. Kahit nasa buhay na siya na makamandag na halaman, ay natalo niya pa din si Gideon. Sinugatan niya ang kanyang sarili para bumalik ang kanyang pakiramdam. Talagang seryoso sa pagtatanggol kay Ana. Pero sayang lang. Napagalaman kong nasa atin na si Ana Yanagi, ang may kapangyarihang magpagaling. Sisimulan ko na ang pag-aaral upang malaman ang lihim ng kanyang kapangyarihan. Magaling. Ang susi ng buhay na walang kamatayan. Malapit na mapa sa aking mga kamay.